May tech expert na tayo. Welcome back sa ating channel. So doon sa mga gustong magpagawa, pwede home service, PM lang po. So ito yung sinerbisan natin noon, isang Skyward 50 inches na Google TV. So yung problema niya, may backlight pero wala siyang display. So, yung model number niya ay 50 SUE 7600. So yan yung kanyang shield, may konting butas pero hindi pa naman yan bubuksan. So, buksan natin to para malaman natin yung kanyang problema. So, pag ganon yung problema, may backlight pero walang display, obvious naman na nasa panel na or LCD yung kanyang problema. So, dito tayo ngayon magpo-focus sa kanyang T-con board. So, yung kanyang T-con board ay nasa ilalim ng kanyang mainboard. So, para ma-access natin yan, so kailangan nating iangat yung mainboard. So, yan yung kanyang label doon sa kanyang T-con. Makikita nyo naman yung ginamit na clock or CKB lines ay from clock 1 to clock 8. So, magbo-voltage checking tayo. So, focus na tayo sa panel dahil sa dami na nang ginawa natin na ganito, alam na natin na nasa LCD or sa panel yung kanyang problema. Check natin yung mga voltage dyan like LC1, LC2, ABDD at saka yung iba pang voltage. So, ito yung kanyang LC1. So, ayan. May nasusukat lang tayo na 3.6 volts and then nagiging 0 volts. Ito yung LC2, ganun din, 3.6 volts tapos lipat sa 0. So pag ganyan yung problema niya, ibig sabihin may problema talaga sa kanyang panel. Yan naman yung kanyang ABDD. So 0 volts na yung kanyang ABDD. So nakaprotect yung kanyang DC-DC. Wala siyang ABDD. Yung LC1, LC2 abnormal, sobrang baba. So yung first step na gagawin natin ay maghahang tayo ng FFC or flexible flat cable. So nahang natin yung sa ating left side and then check ulit natin yung voltage. So yung iba, yung ginagawa natin dito, pagkatapos nating maghang, chine-check natin yung display. So ngayon naman, voltage checking tayo kung ano yung masusukat natin sa pag naghang tayo ng mga FFC. So ayan, yung LC1 kanina na may nasusukat tayong 3.6 volts, ngayon wala na. So, try naman natin tanggalin sa kabila. So, hindi na natin babalik sa kabila para check natin yung ano yung epekto. Kasi maraming nagpipm sa atin na bakit ganon pag nagtatanggal natin yung dalawang FFC or dalawang flex, nawawalan na ng voltage yung ating DC-DC. Ganito na kasi yung mga panel ngayon, bagong panel. Pag nadedetect ng system na hindi nakakabit yung load side ng panel, mag-protect yung kanyang DC-DC. So ayan, makikita nyo, pag sukat natin ng LC1, LC2, walang lumalabas sa kanyang LC1, LC2. So ganito yon. Ganito talaga yung mga bago ngayon na panel. Ma-detect niya na walang nakakabit yung load side sa panel, magpro-protect talaga. Pero pag nahang mo dito yung side na may problema, ayun, lalabas yung kanyang DC-DC. So yung problema dito is dito sa right side banda. Pero papakita ko sa inyo sa pamamagitan ng pag-check ng resistance, mahanap natin kung nasaan yung problema dyan.
So binalik natin yung dalawa na FFC, tapos sukatan natin yung mga clock, kasi madalas dito sa clock yung may naglilik dyan or nag-short. Madalas yan partially partially short, nasa K yung kanyang leak. So yung ginamit dito na clocking signal ay from clock 1 to clock 8. So yan yung isa-isayin natin na i-check yung resistance kung may nag-leak. So yung dulo na yan is from clock 1, clock 2, clock 3. So okay pa naman yung clock 3, then clock 4. And ayun na, kita na natin yung problema. Meron tayong nasukat na 1.4 kilo ohms from clock 1 to clock 4. So abnormal yan. So para malaman natin kung saan banda dyan yung may problema, maghahang na tayo dyan ng maghahang ulit tayo dyan ng flex. Pag nawala yung leak na nasusukat natin, ibig sabihin ang problema dyan ay doon sa side na nahang natin. So ito, hinang natin ulit yung left side natin, and then sukatan natin ngayon yung clock 1 to clock 4. So andun pa rin kahit nahang na yung left side. So pag ganyan, nakuha na natin ng problema. So yung nakakabit na right side, yan yung may leak. So andyan yan yung hindi natin nahang kanina nung una tayong naghahang ng mga FFC. So problema natin ay nasa right side. So ayan, hinang natin yung right side na FFC. Check natin kung mawala. Ayun, wala na. So confirm na dun sa ating right side ng panel ang may problema. Meron siyang leak na 1 point something, 1.4K from clock 1 to clock 4. So yung gagawin na natin dito ay i-disable na natin. Check natin ulit. Clock 1 to clock 4. Ayun. Okay na. Nakakabit yung ating left side. Natira yung ating na-disable yung ating right FFC, and then wala na yung leak na nasukat natin. So ayan, bali di ko na pinakita kung paano siya disable. So alam nyo naman na kung saan yung i-disable dyan. Magbilang lang kayo dyan sa mga clock nya. So damay nyo na din yung kanyang LC1, LC2, BSS, saka yung ibang supply. Para maayos yung kanyang problema. So after nating ma-disable, so plug in ulit natin at sukatan natin kung nag-normal na yung kanyang mga supply ng kanyang DC-DC. Ayan. So mga hindi pa nakapag-subscribe ng ating video, pa-subscribe, pa-like na din. Ganahan pa tayong mag-upload sa susunod ng mga tutorial video kaya ng ganito pag-re-repair ng flat screen TV. So ayan, yung ating LC1 ay 24 volts, then -6. So nag-normal na after nating ma-disable yung kanyang right side ng panel. Ito naman yung LC2, normal na din, 24 volts and then -6. Check naman natin yung kanyang ABDD. Yan yung kanyang ABDD. Ayun na, 15 volts. So normal na. Ito naman yung kanyang VGH. Ayun, 24 volts. So ang kagandahan lang yung ganitong panel ng Skyworth, pag nakuha nyo yung tamang procedure, ay pinong-pino yung kanyang display. Walang mga fine lines. Okay? Ayan. Okay na yung kanyang display. Sa mga TV na sira, hindi ko na problema. Kay Joey Tech dalhin mo na. Expert sa paggawa, LCD, LED,
amplifier kahit ano pa. Mobile number ay save mo na para sa emergencies. 0945-1240-739. Tawagan na agad, oh, pag may sira kay Joey Tecna. Pag may sira kay Joey Tecna.